for today's vlog, meron tayong gagawin isang TV. Ayan, LED TV na TCL. Na ang problema niya guys ay wala siyang power. Kahit power indicator ay wala din siya. So, saksak na yung ating TV. So, aking kinakapa sa likod yung kanyang pinaka-power button. Pero wala tayong response na na-receive sa TV ito. Ayan. Ayan. So, ito yung kanyang sasakan. Ating i-check kung good yung ating cable. Kanyang power cable. So ito guys, okay yung ating cable, no? Meron tayong reading na 230 volts. So okay siya, pero natin lang isasaksak sa mismong TV niya. Ayan, ay wala tayong display or indicator. Ayan. So guys, ang problema ng TV na ito, wala siyang power indicator. Kaya tingnan ko anong posibleng sira ng LED TV na ito. Guys, ating buksan yung loob na ito. So hindi ko siya nabubuksan, no? Meron ko siyang dito yung pinaka-seal niya, yung kanyang warranty seal. So ating tignan kung ano yung sira na ito guys. Okay. So ito guys yung laman niya. Yung laman ng TV. So magpo-focus tayo guys dito sa kanyang power supply. Kanyang pinaka-primary niya. Titignan kung okay yung kanyang mga component. So mag-test muna tayo. Atin mo lang i-test guys yung kanyang pinaka fuse. Itong itim na ito. Ito yung kanyang fuse. And ayun. Simpleng check natin. Although sa mga itong sira guys, talagang unang t-check ay yung mga fuse. Kasi kung wala kang indicator, wala kang power, pero good sa yung cable, eh baka talaga open lang yung fuse. Kaya nito, so itong black na to ay fuse niya at wala akong nare-read na readings dito. Okay? Pero atin mo nang i-check kung bakit pumutok yung kanyang fuse. So check mo tayo dito, baka may mga shorted tayong mga diode dito na naging reason kung bakit pumutok yung ating fuse. Nag-check ako guys sa pinaka-light linya ng secondary kung may shorted.
So far okay yung ating reading. Diba? Oops. Mukhang hindi okay yung ating reading. Natin. Ay shorted. So may short guys sa ating secondary. Anyway, ating i-pull out yung kanyang pinaka-board. So yun guys, open yung kanyang fuse. Pero kung bakit naging open ng fuse ay baka may problema yung ating board, no? Kaya asa mo nang i-test din yung kanyang resistivity kung may shorted, kasi isa sa possible na sira kung bakit naputok ang fuse ay may mga shorted component kagaya ng capacitor or diode or okay. So start tayo guys ng pag-check natin. Okay, sa yung diode. Shorted tayo dito. Diode guys, malaki ito, shorted din, no? Oo, ano. So yan guys, atin ang natanggal yung pinaka shorted sa board na ito. So isang SB 315 na diode at saka isang MOSFET na 60R 900P. Yan. So ito guys yung kanyang location dito at saka dito. So and plus itong ating fuse. So nung aking tinek na yung kanyang pinaka linya, yan, wala tayong narinig na beep sound or shorted sound. Yan. So wala tayong na-read na shorted. So yun guys, so need na natin mag replace ng dalawang ito, diode at saka isang SMD na MOSFET. So yun guys, nakakuha tayo ng parts pamalit sa ating board, ano? Kasi nga may nakuha tayong shorted na diode at saka isang MOSFET. So may tayong nakuha dito na same specs. Yan, isang MOSFET. Yan. Saka isang diode. So, yung kakabit ngayon at ating i-test kung mag-okay na siya.
Guys, makabit natin yung MOSFET nya, no? Okay, so malabo lang yung camera. So, next thing nakabit ay itong kanyang diode. Okay, so then, bago tayo magpalit ng fuse, mag-give na tayo ng temporary fuse. Atin muna siyang short itong dalawang ano na to, yung kanyang fuse. Atin muna i-short para at least kung meron pang masira ay hindi tayo mag-ano agad ng kanyang fuse. Okay guys, atin muna i-double check ulit kung meron tayong ma-read na short. Magpalit tayo guys ng fuse, MOSFET, at diode. Okay, patay na read na shorted. Bila. Okay, wala. So guys, wala tayong na-read na shorted. Ngayon, atin ang ikakabit. At i-test kung mag-okay na ito yung ating ginawang board. Nice. Sasaklan natin. Sana walang pumutok. Okay. Okay. Yung power indicator. Power sa baba. Ayun guys, okay na. Okay, yung ating ginawa. Wait. So, kulang siya. Ayun o. So, wala akong nakita ditong ito guys, wala akong nakita ditong power indicator kasi hindi nakakabit itong isang cable. Okay, atin mo nakabit. So yun guys, atin nang i-check kung talagang okay na siya. Kabit ko na yung kanyang pinaka-back cover. Yun. Meron siya ng power indicator. Power on. Okay, power on. Yun. So yun guys, okay na yung ating ginawa. So, nagpag tayo guys ng MOSFET, diode, saka syempre yung fuse natin. So, kung fuse lang yun, no? Madali lang. Kaya lang kasi yung problema, dapat din natin malaman kung anong dahilan kung bakit pumutok itong fuse na ito, no? So, nangkatakan natin, may shorted siya. At yun ang malimit na cause kung bakit naputok ang fuse natin. May mga shorted tayo components sa ating board, kaya naputok siya. So, sa ating case na ito, ay pumutok yung kanyang shorted yung kanyang MOSFET saka yung kanyang isang diode. Okay, so yun guys, so ating na-fix at naayos itong ating 24 inches na ito na TCL
At ang problema ay shorted na MOSFET and diode at putok fuse. So kung gusto nyo guys yung ating video ngayon ay kindly like, share, and subscribe para sa mga bagong videos and update natin gagawin sa ating YouTube channel na ito. So God bless mga kabating.